Uy, magandang hapon po sa inyo lahat mga kalahing Pinoy. Nagkalat na naman. Opo, ang Pangulo ng Pilipinas, palpak. Agaw eksena pa doon sa UN sa kanyang speech. At eto nga sipon. Agaw eksena sa UN speech ni Marcos Jr. Sa ilang bahagi ng live video, makikitang tila may tumutulo sipon mula sa ilong ng Pangulo habang siya ay nagsasalita sa podium. Ilang beses din nakita na pinupunasan ang kanyang ilong habang nagpapatuloy ang kanyang talumpati patungkol sa karapatan ng mga kababaihan. O teka, akala ko ang sentro ng speech niya yung bang mananawagan siya ng tigil putukan diyan sa Middle East, na akala mo naman siya ay pakikinggan. Hindi ka po sikat, hindi ka kagaya ni Pangulong Duterte na pwede pa. Ha? Kasi pag mumurahin ni Duterte, pag di tumigil yan wala ka pong bilang dyan, wala kang bigat, no? Hindi ka pakikinggan dyan. Hindi na siguro itinuloy ni Bongbong Marcos yung panawagan na, kasi Donald Trump, sabihan mo, baka pwede mo, tama na yan, tigil na putukan. Hindi ka po pakikinggan dyan. Baka wala na yon, hindi na nasali sa speech. At ang naging speech niya ay yung Women's Month. Doon nagsentro yata yung speech niya. At na pala ng Pilipinas, ng mga kababayan at taong bayan, dyan sa pagpunta niya sa UN. Ano na pala? Ang laki ng gastos dyan. Ang laki po. Daang milyon ang gastos. Ay, naku. Wala namang napala dyan sa pagpunta. Pwede namang hindi pumunta dyan. Ito pong pagtulo ng sipon. Yan po na-establish na. Alam naman natin ang presidente ay deka-deka. At yan po ang side effect na kapag ikaw ay madalas na sumisinghot ng pulburon, yan po ang sign, senyales po yan ng gumagamit ng pulburon. Kasi yung paggamit po niyan sinisinghot sa ilong. Sa ilong po siya pinapasok. Nakita nyo naman yung video niya di ba? Yung video ni BBM. Yung iba, nilalapag sa lamesa. Tapos bumibilot ng pera, bumibilot. Ayun, itututok sa ilong yan. Sabay hahagurin ng pahabang gano'n. Yun yung tinatawag na batak. Yung iba naman, ginagawa dyan, paturo. Yung aligasyon, mga bintang na ganyan, kay Bongbong Marcos, established na po yan. Facts na yan. Facts. Ang dami ng mikikikwik ni Bongbong Marcos. Mga senyalis na gumaganon yung pa. Ang dami na. No? Saka, hindi lang naman siya. Sinabi na ni Cathy Binag, meron na siyang akusasyon at siya ang eyewitness. Opo, hindi lang si Bongbong Marcos, pati si First Lady sinabihan na yan din. Kasama rin sa gang. Kasama rin sa sesyon. At hindi lang yun, pati yung anak. Pati yung anak. Dito, magtataka ka, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nadidemanda si Cathy Binag? O di ba mahilig sila sa kapag may lumitaw na testigo? Ayan, iniimbestigahan agad ng NBI hanggang sa dinidemanda, hanggang sa ipakulong. Ang tagal na nung pagkanta ni Cathy Binag. Bakit ngayon? Hanggang ngayon, hindi pa siya nadidemanda kahit isa. Alam nyo na kung bakit. Kasi pag siya dinimanda, ang pagpapatunay, yung proof, ang pagpapatunay ay nasa panig nila. Sila magpapatunay. Kapag ikaw ang nagdemanda, halimbawa, cyber libel, perjury,
Ikaw yung magpapatunay na, hindi, malinis ako. Hindi ako deka-deka. Sila magpapatunay. Anong klaseng pagpapatunay ang gagawin? Di test. Di ba? Pwedeng hair follicle test. Di ba? Ayaw nila nun. O di ba? Tinatanong nga si BBM ng media. Ha? Sir, marami pong naghahamon. At maraming aligasyon. Pagbibintang na kayo daw ay ganito. At willing ba kayo na magpa-hair follicle test? O ano sagot ni BBM? Di ba tinawanan lang? Ganyan po yung mga yung mga nagpapalusot, umiiwas. Kagaya po ni Senator Tito Soto. Ano ginawa ni Soto? Nag-comedy lang. Sir, ano yung sinasabing 5 maleta raw? May nadelibera ka raw 5 maleta. Hindi totoo yun. Naku, baka hanapin ng asawa ko yun. Ginawang comedy kuno. Diba? O, yung iba naman, gagawin, tatawanan. Parang walaya. Si Soto naman, ginawang comedy. Ibig sabihin, malapit sa katotohanan yung bintang. Hindi ko pa naman kayo hinuhusgahan. Pero gusto ko na kayong husgahan na totoo yan. Totoo, di ba? Soto. Ang daming witness. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Nag-deliver sa building mo sa Baclaran. At nandun ka, nakita ka nila. Andun yung presence mo. Sa'yo yun eh. Yung building na sa'yo yun eh. Ang gagawin ng maleta doon, para kanino yun? Di ba? Ang mga nagpapalusot, dadaanin minsan sa pagpapatawa, tatawanan. Yung iba naman, si Soto naman, idadaan sa comedy. Naku, baka hanapin pa sa akin, itanong sa akin ng asawa ko yan. Totoo, di ba? Kaya ayaw mong paimbestigahan sa Senado. Di ba? Kaya todo tanggol ka sa mga mastermind. So, itong pagtulo ng uhog ni Bongbong Marcos, yan po ay side effect. At malamang yan, kakabatak lang nun. Parang yung sa Baguio ba yun? Yung may graduation sa PMA yata yun, di ba? Mayroon namang white powdery substance sa nguso ni BBM, di ba? Ganyan din yun, parang sipon din yun. Yung white powdery substance naman sa nguso, baka nasa sasakyan, tumitira, o kaya nasa kwarto, biglang, Mr. President, ako mag-speech na pala kayo, mag-speech. Nagmadali. Hanggang sa, nag-i-speech na, ayun, may lumabas. Hindi gaanong nasinghot eh. Kasi nagmadali na, mag-i-speech na raw. Ganun po yan. At ito daw, pulburod, parang kada 2 oras. O 2 oras, nawawala na. Hindi ko kasi alam yan. Hindi pa nga ako nakakita niyan eh. Or 4 na oras. Basta ganun. Ganun lang yung tama. Tapos titira ka na naman. Sabi nga ni Duterte, sa eroplano, sa sasakyan, tumitira yung mga yan. Alam ni Pangulong Duterte kasi sinabi sa kanya. So, yan po. Hanggang ngayon, kahit siguro meron ng na-diagnose na sakit ang Pangulo, yan pa rin. Talagang may ebidensya eh. May ebidensya. So, paano na talaga ngayon? Wala na talaga ang Pilipinas ngayon kung ganyan ang ating presidente. Walang kahihinatnan po. Wala tayong kasaganahan, kaunlaran na mararanasan dito sa ating presidente. Kaya't ang pag-asa na lang natin ay 2028. Na sana, bumaba siya. Kasi alam mo naman, yung matandang Marcos na namayapa na, gusto mapahaba yung termino. Baka ganyan din, siyempre,
Hindi mawawala sa isip natin, baka ganyan din ang gawin nito ni Bongbong Marcos na hindi bumaba. Gawa ng paraan na siya ay manatili sa marami pang taon. Wala talagang papupuntahan ang ating bansa at magkakagulo na siguro talaga yan kung hindi siya bababa. Kailangan niyang bumaba dahil hanggang 2028 lang ang kanyang termino. At ang nakikita ng mga mamamayan na tanging pag-asa ay si Vice President Sara Duterte lang. At dito sa ating Pangulo, parang nakikita ko sa kanya na tuwing mag-i-speech siya, no? Lalo na ganyan, UN at maraming tao, mga banyaga yung mga audience. Parang kailangan tumira siya. 'Di ba? Parang kapag hindi siya nakatira, baka dependent na ang ating presidente. Kasi baka pag hindi siya nakatira, baka babasahin na nga lang yung speech, baka magkamali-mali pa, baka magkapalpak-palpak pa. Kasi pag nakatira siguro, talagang alive eh. Talagang pati mata, tirek. Maganon-ganon yung panga. Alive siguro eh, hindi kagaya ng pag walang tira. No? Baka lobat na magkamali-mali, umalpak, kahit babasahin na lang. Dependent na. Baka hirap na siya pag walang ganun. Hindi natin alam. Baka nga. Diba? Baka dependent na. Kaya mapapansin mo. Saka hindi lang naman isang beses yan, yung sipon-sipon na yan. Madalas yan. Yung pagpunta niya sa Davos, Switzerland, inisipon din siya. Yan nga po yung side effect. Kaya ito pong issue o bintang, aligasyon kay Bongbong Marcos tungkol sa drugay, talagang facts na yan. Hindi na po yan matatawag na paninira lang yan, demolition job lang, hindi. Facts na yan. Totoo po yan. So, yun. Ang nakikita natin pag-asa talaga ay ating Vice President Sara Duterte. Hopefully, hindi siya ma-impeach. At matuloy ang eleksyon. Bumaba si BBM sa 2028. At tuluyang manalo ang ating Vice President to be the next President. Vice President o President Sara Duterte. Palakpakan. Hanggang dito na lang. See you next time. Bye-bye.